Next in line na leader umano ng grupong Hezbollah patay sa inilunsad na pag-atake ng Israel sa bansa. At South Korea, mas paigtingin pa raw ang suporta sa Ukraine dahil sa mga aksyon ng North Korea. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Kinumpirma ng Hezbollah na isa sa mga lider nila ang napatay ng Israel. Batay sa ulat, natunton ng Israel Defense Forces ang kuta ni Hashem Safieddine sa Underground Intelligence Headquarters ng Hezbollah sa Beirut. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang militanteng grupo kung sino ang susunod nilang lider. 5 ang patay habang may 20 ang sugatan matapos ang terror attack sa isang aerospace company sa Ankara, Turkey. Sinisisi ng Interior Ministry ang nasabing pag-atake sa Kurdistan Workers' Party. Noong 1970, binuo ang grupo para kalabanin ng Turkish government sa pagnanais na maging isang independent state. Kinondena naman ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang insidente kasabay ng pagtitiyak na pananagutin ang mga nasa likod nito. Pinaigting ng South Korea ang suporta sa Ukraine, kasunod ito ng balitang nagpadala umano ng sundalo ang North Korea sa Russia. Ayon sa SOCOR, banta sa international community ang aksyon ng North Korea. Dahil dito, kinonsidera ng bansa ang pagsusupply ng armas sa Ukraine bilang countermeasure. Samantala, mariing kinondena ng NOCOR ang mga paratang sa kanila. Anila, wala raw sapat na batayan ang South Korea tungkol sa kanilang mga sinasabi. Malugod na sinalubong sa Samoa sina King Charles at Queen Camilla para sa idaraos na Commonwealth Summit. Ito ang kauna-unahang bisita ng hari sa bansa simula noong siya ay makoronahan. Umani naman ang kaliwat ka ng komento ang kanyang pagbisita kung saan kinwestiyon ang kanyang pamunuan. Kabilang rin sa mga pinag-usapan ang epekto ng lumalalang climate change sa bansa. Samantala, kinilala at binigyang karangalan ng Samoan Authority si King Charles bilang High Chief. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.